Sa Facebook Live na ito, makikitang nag-e-empake ang isang lalaki. Grabe bye guys. Ang sinusubukan niyang takasan noon, pagragasa ng baha sa inuupahan niyang boarding house sa Davao City. Guys, live update. Nabala ka dahil malamang ko dyan boarding house. Kaano nga ni, hindi kaano nga ni. Dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong Lunes, maraming lugar sa Davao ang nalubog sa baha. Grabe, taas tayo. May mga motoristang na-stranded. Ulak ang mga batanon. Daan-daang residente rin ang kinailangang ilikas. At ang pinakagumulat sa lahat, isang tulay na pinondohan pa man din ng higit 184 million pesos. Bumigay! Nagpunta tayo sa Ombudsman para imbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. May mga sintomas ng anomalya. Ang malawakang pagbaha sa Davao City, gawa lang ba ng kalikasan o may katiwaliang dapat imbestigahan? Do, na. Baha na. Ang lalaki sa Davao City, ang pump boy o nagtatrabaho sa gasolinahan na si AJ. Kaano nga ni, hindi kaano nga ni. Kwento ng kasama niya sa boarding house na si Dave, hindi raw nila inasahan na mabilis na tataas ang tubig hanggang bewang. Nakit po namin gamit doon lahat. Nasa taas na yung gamit namin lahat eh. Tapos noon, parang meron siyang binalikan. Yung Bible po. Yun na raw ang huling beses na nakita ni Dave ang kanyang kaibigan. Sunod na lang nilang natagpuan si AJ na wala ng buhay. May mga alambre dyan na sampayan. Siguro po daw, nag-ground din. Nangangamoy sunog. Paglubog niya, hindi na po siya umangat. Sinubukan kong puntahan, nakuryente po ako din. Tumawag po ako sa 911, hindi po siya nadala sa ospital. Around 2 a.m., palutang-lutang lang siya ma'am doon sa tubig baha sa area ng Buhangin. Yung itsura ng bangkay ma'am, no, makikita mo talaga na nakuryente siya before siya nalunod. Dito po sa boarding house po namin, makikita niyo naman po, malapit lang po sa kanal. Kaya pag umulan ng kaunti, baha talaga siya. Kahit na 30 minutes, baha na talaga. Yung sand, mga rocks galing sa itaas, nag-accumulate na sa floor bed. Hindi makaagos yung tubig sa creek natin. Ang mga labi ni AJ nakaburol ngayon sa kanilang bayan. Grabe dyan niya ka loving sa iyang mga igsuon. Sakit ko. Siya magpatamal sa ako Kila okay ra unta kung nasakit siya, kay medyo madawat-dawat pa namo. Pero ang nahitabo sa iya ha, lisod kaayo. Nalumos pa siya, nakuryente pa siya. Wala jud mi nag-expect nga mahitabo ni sa iya ha. Hindi lang barangay Buhangin ang nalubog sa baha, pati na barangay Calyawa sa Davao City. Sa lakas ng ragasa ng tubig, ang tulay sa kanilang barangay bumigay. Ang DPWH Region 11 at pamunuan ng Barangay Calyawa abala ngayon sa paglilinis sa naiwang kalat ng gumuhong tulay. Pang-rehab ang area kay maghimo ta diri og temporary Billy Bridge para na ay maagian sa mga light duty nga sakyan. May alternatibong ruta naman daw para makatawid pabayan ang mga residente. Yun nga lang, 1 oras ang aabuti ng biyahe. Dili na namo mapadala dito sa amo ang suki. So nangadaot na nana ang uban na hinog. Kaya ang ilan sa mga residente mas pinipiling dumaan na lang sa nagibang tulay kahit napakadelikado. Di po ba delikado? Medyo po ma'am, pero wala pong magagawa. Walang ibang daanan po, ito lang. Pero bakit nga ba bumigay ang tulay? Ayon sa DPWH o ng Department of Public Works and Highways, ang tulay sa Barangay Calyawa sinimulang itinayo May 2017 natapos December 2018. Pinondohan ng higit 184 million pesos ang kontraktor
ang Premium Megastructures Incorporated. All materials, methodologies, and design specifications implemented during construction complied with the requirements of DPWH. While a full technical assessment is still necessary, it is reasonable to consider that extraordinary rainfall, river widening, and compounding soil erosion over time may have significantly altered site conditions. Yung ating bridge dito, para sa mga light vehicle lang talaga. Ayon naman sa Assistant Regional Director ng DPWH Region 11 na si Jueto Tulaylay, ang tulay sa Barangay Calyawa hindi raw substandard. Ang pagguho nito maituturing daw na force majeure o dahil sa hindi makontrol na mga pangyayari gaya ng malakas na ulan. After ng flash floods, yung red line is the actual river channel now. So it shows that the Calyawa Bridge is almost on the middle na of the river channel. 60 meters wide na yung river channel. Nagkaroon ng parang turbulence, talagang no way to survive the bridge. Plus the debris coming from the upstream of the river. Mga 2 months na ma'am, nagbiyanan kami sa district engineer. Akin ang bato, sa kanila ang bakho. Hanggang nagkalakas yung ulan, yung aming mga gawa doon nabuhos lahat sa baba. We are proposing another replacement bridge with a total length of 45 meters. Samantala, may ilang nagsusulong na imbestigahan ang flood control project sa Davao City. Dahil ayon kay Party List Representative Tino, ang ipinondo sa mga ito aabot daw ng 4.4 billion pesos. Nitong May 19, naghain si Tino ng request sa Ombudsman na silipin ang di umano red flags ng 80 sa 121 na flood control projects sa Davao City. Una rito, overlapping. Dalawang proyekto na magkahiwalay, may sariling pondo, pero tila sa isang lugar lang. Isa naman, double funding. Pinaka-common, walang mga detalye. Malaking bahagi sa mga proyekto na ito, may mga red flags, ay congressional insertion. Ang mga proyektong ito ipinagawa mula 2019 hanggang 2022 sa District 1 ng Davao City na sakop ni Congressman Paulo Duterte, panganay na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami raw kasi sa mga kontrata na punta sa iisa lang na kontraktor, ang Genesis 88. Ang Genesis 88 Construction Incorporated, construction company na nakabase sa Davao, pagmamay-ari ng negosyanteng si Glenn Escandor. Dati nang naiugnay ang pangalan ni Escandor sa mga Duterte. Nagsilbi rin siyang sports advisor ng dating Pangulo. Pinuntahan ng aming team ang opisina ng Genesis 88 Construction Incorporated. Nagbigay sila ng pahayag. We have not received any notice, order, or copy of the said letter from the Office of the Ombudsman. In view thereof, we are not in a position to say or comment anything on the matter at the moment. Hiningan namin ng pahayag ang kampo ni Congressman Paulo Duterte, pero hindi sila sumagot habang ginagawa ang report na ito. Pero sa isang Facebook post, bumuwelta siya sa mga batikos. For the record, the Department of Public Works and Highways Region 11 itself maintains records of completed and above-standard infrastructure projects in Davao City. Why is Mr. Tino selectively blind? Bakit Davao City? Dahil may mga anomalya tayong nakita sa mga proyekto sa Davao City. Isa pa sa malubhang binaha ang San Vicente Barangay Talomo proper na katabi ng Talomo River. Nakilala ng aming team ang residenteng si Lincoln. Nasudla ng balay na mas tubig. Hindi magkakuha na katulog kay basta magulan na sa bukid, magbaha. Wala na. Andam nami. Ang itinuturo nilang dahilan ng madalas na pagbaha sa kanilang lugar, ang dike sa harap mismo ng kanilang bahay na inirereklamo niya hindi pa tapos. Kana siya, potol na kayo. Diyan, tama ng ilang trabaho, wala na nila gisumpayan patulog dito. Waman may pag sa taga-diping anong gihunong man nila yung trabaho nila. Ibanto na duman. Hindi pa makumpirma kung sino ang kontraktor ng proyekto. Sinubukan naming tanungin ang DPWH Region 11 pero wala silang sagot. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang Barangay Talomo proper. Ang papel ng taong bayan dito ay ang manatiling actively involved sa paghahanap ng accountability. Ang gobyerno ay responsable para sa mga pag-usig sa
mga umabuso sa taong bayan ay dapat patas at evidence-based. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa na ang mga politiko na umabuso ay mapanagot. Sa bawat tulay na bumibigay at bawat lugar na nalulubog sa baha, hindi lang kalikasan ang may sala kapag ang proyekto hindi tinapos o tinipid. Kahit pa milyones ang nakalaan, dapat itong usisain, imbestigahan at ang mga salarin panagutin. Dahil sa huli, ang nagbabayad, taong bayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.